Magandang gabi, kapatid kaibigan. Narito po ako muli, ang inyong kaibigan, si Brother Albert, upang magbahagi ng salita ng Diyos sa gabing ito. Ang topic ko sa gabing ito ay pinamagatan ko na, kilala mo ba kung sino siya? Kapatid kaibigan, natagpuan mo na ba ang makapag-iingat sa iyong buhay na may kakayanang makakita sa hinaharap, sa kasalukuyan at sa nakaraan, na kung saan siya lamang ang nagtataglay ng ganitong kapangyarihan? Have you been found already who is able to take care into your life, who has power to see the past, the present, and the future, and He is only possessing the power to do these things, at may absolute characteristic ng pagiging omnipotent, omnipresent, omniscient. Kapatid kaibigan, dito iinog ang aking pagtalakay sa paksang ito, pero bago ako magpatuloy, atin munang alamin kung ano-ano ang mga definition ng mga salitang ito at isa-isa nating tatalakayin. Omnipotent. Ano ba ang definition ng omnipotent? Omnipotent is having unlimited power, able to do anything. Yan po ang definition ng omnipotent. Omnipresent. Omnipresent refers the quality of being everywhere, present everywhere at the same time. Yan naman po ang definition ng omnipotent. Ang pangatlo po at ang panghuli ay omniscient. It is to know everything. This often refers to a special power of God. If you combine the Latin roots word omnis, meaning all, and scientia, yan po ang tatlo nating tatalakayin at yan po ang mga definition na ating nabanggit ng bawat isang salita. Omnipotent. What is omnipotent? Is having unlimited power, able to do anything. At yan ay ang Diyos lamang po ang may kakayahan makagawa, because He is a all-powerful God. At iyan po ay may mga sumusuportang talata naman sa Biblia na atin pong mababasa at matutunghayan, at ito po ang pagkakasunod. Sa aklat po ng Awit, verse 3 and 4 ay ganito ang sinabi: iyong sinisiyasat ang aking landas at ang aking higaan, at iyong kilala ang lahat kong mga lakad. Sapagkat wala pa ang salita sa dila ko, ngunit narito, O Panginoon, natatalastas mo ng buo. Ikaw mo, hindi pa natin sinasabi, wala pa daw po ang salita sa dila ay natatalastas na ng Panginoon, kasi nga po siya po ay
powerful God. Siya po ay makapangyarihang Diyos. Hindi pa natin sinasabi, alam na niya. Nasa dulo pa lang ng dila natin, alam na ng Panginoon. At sa awit 139 verse 13-14 ay ganito naman ang nasulat, sapagkat inyong inanyo ang aking mga laman loob. Iyo akong iningatan sa bahay bata ng aking ina. Ako'y nagpapasalamat sa iyo sapagkat nilalang akong kakilakilabot at kagilagilalas, at ang iyong mga gawa at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. Yan po ay nasulat sa awit 139:14. Hindi po ba nilalang po sino ba sumulat ng awit? Ng kagilagilalas at kakilakilabot, alam niya ang natatalas at nalalamang mabuti ang aking kaluluwa. Yan po yung sabi. Sa Mateo chapter 19 verse 26 ay nasabi naman ang ganito, but Jesus beheld them and said unto them, with man this is impossible. So sa tao daw po ay mahirap at imposible, pero sa Diyos wala pong mahirap at walang imposible. Lahat po ay posible. Yan po yung sabi sa aklat ng Mateo chapter 19 verse 26. Sa Mateo chapter 14 verse 25-26 naman ay natalari naman ang ganito, at sa ikaapat na gabi ng pagpupuyat ay naparoon siya sa kanila na lumalakad sa ibabaw ng dagat. At nang makita siya ng mga alagad na lumalakad sa ibabaw ng dagat, nagulumihanan sila na nagsasabi, multo, at sila'y nagsisigaw sa takot. So, talaga pong makapangyarihan pong ating Panginoong Diyos na si Jesucristo, sapagkat siya po ay lumakad sa ibabaw ng tubig o sa ibabaw ng dagat. At doon pa po sa talata sa John 11 verse 43-44 ay mababasa naman doon ang pagbuhay niya kay Lazaro na 4 na araw ng patay. Si Lazaro po ay patay na, 4 na araw na pong patay. Ay nga po doon sa sumusunod sa lata ay nabubulok na at mabaho na. Pero dahil nga po siya ay Diyos na makapangyarihan, ano po ang sabi niya, hindi ka patay, si Lazaro ay natutulog lamang. At dahil nga po siya ay makapangyarihan, ginising at binuhay po niya si Lazaro na isa ng patay. Kaya nga po siya ay tinaguri ang all-powerful God. Lahat ng imposibleng gawin ay nagagawa niya dahil walang mahirap sa kanya, dahil siya nga po ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. Yan po ang omnipotent na ang makapangyarihang Diyos. Darako na po tayo doon sa omnipresent. Omnipresent, sumasa lahat ng dako. Siya po ay sumasa lahat ng dako.
At ang magpapatunay po niyan ay ang mga talatang ating mababasa na ating babasahin sa gabi ito. Sa Proverbs chapter 15 verse 3 ay nasulat ang ganito: ang mga mata ng Panginoon ay nasa bawat dako na nagbabantay sa masama at mabuti. Ang ibig kong sabihin, sumasa lahat, nasa lahat nga po ng dako nagbamasid sa masama at sa mabuti. So, ganun po siya kapangyarihan na sumasa lahat ng dako. At doon pa po sa aklat ng awit 139 verse 8 ay sinabi naman ang ganito: saan ako paruroon na mula sa iyong espiritu, o saan ako tatakas na mula sa iyong harapan? Kung sumampa ako sa langit, nandyan ka. Kung gawin kong aking higaan sa Siyol, narito ikaw ay naroon. So, masa langit, masa Siyol, nandoon po ang Panginoon. Ang sabi pa nga po sa aklat ng Jeremiah chapter 23 verse 23-24 ay nasulat ang ganito: ako bagay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, at hindi Diyos sa malayo. May makapagkukubli bagang sino man sa mga lihim na dako na hindi ko makikita, siya, sabi ng Panginoon. So, ang Panginoon po nagsabing siya daw ba Diyos lamang sa malapit at hindi sa malayo. So, ibig sabihin, hindi po nalilimitahan siya. Kung siya po ay Diyos ng Pilipinas, siya po ay Diyos din ng Amerika, ng iba't ibang bansa. Kasi, hindi lang po siya Diyos sa malapit, Diyos din sa malayo So, sumasa lahat po ng dako. Ang Biblia po ang nagsabing, ang nagsabi po ng ganun, siya daw ba ay nasusunod ng ganito: ako ba ay Diyos lamang sa malapit, sabi ng Panginoon, hindi ako Diyos sa malayo. Ibig sabihin, sa malayo at sa malapit, siya po ang Diyos. Ang nagsabi na po niya na yung mga talatang binasa natin, wala pong makapagkukubli na sino man sa mga lihim na dako na hindi niya nakikita siya, sabi ng Panginoon. Sa Job, aklat ni Job 34:21-22 ay ganito naman ang natala: sapagkat ang kanyang mga mata ay nangasalakad ng tao at nakikita niya ang lahat niyang pagyao. Walang kadiliman na matatagpuan ng mga di matatagpuan ng mga manggagawa ng kasamaan. So, hindi po pwedeng magtago ang tao kahit sa kadiliman. Sapagkat ang Diyos nga po sumasa lahat ng dako, walang malilihim sa Kanya. Yun po ang nagsabi, walang kadiliman ang matatagpuan ng manggagawa ng kasamaan. At ang pangatlo po nating tatalakayin ay ang omniscient. Ang tinalakay na po natin ay all-powerful. Yung pangalawa po ay all-present. Yung pong pangatlo ay all-knowing God. Alam po ng Diyos ang lahat ng bagay. Siya po ay Diyos na makapangyarihan, siya po ay sumasa lahat ng dako, at siya po ay alam ang lahat ng bagay. At yan po ay sinusuporta ng mga talata sa Biblia, ang pagiging all-knowing God po niya, o tinatawag na omniscient. All-knowing God. Ang sabi po sa aklat ng awit 139:1 and 2 ay ganito:
ang sinabi, "O Panginoon, iyong sinisiyasat ako at nakikita ako ang iyong at iyong nakikilala ang aking pag-upo, ang aking pagtindig, iyong nauunawaan ang aking pag-iisip sa malayo." So pati po pag-upo, pati po pagtindig, alam po ng Diyos yan, kapagkat siya po ay all-knowing God. Kaya ano man ang iniisip, ginagawa ng tao, alam ng Diyos. Dahil siya nga po ay ang alam ang lahat ng bagay. Sa mga nakukubli at iyo ako'y gawin sa lihim, sa Awit chapter 39 verse 15-16 ay ganito naman ang sinabi, "Ang katawan ko'y hindi nakubli sa iyo, nang ako'y gawin sa lihim at yariing mainam sa mga pinakamababang bahagi ng lupa. Nakita ng mga mata ang aking sangkap at di sakdal at sa iyong aklat ay pawang nangasulat, kahit na ang mga araw na itinakda sa akin nang walang anuman sa kanila." Pati po araw ng buhay natin, alam ng Diyos. Yung takda, alam niya po yun. Kasi siya nga po ay all-knowing God. Wala pong nakakaalam na iba sa ating kaarawan kundi ang Panginoong Diyos lamang ang may kakayahan, sapagkat siya lamang po ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Sa Jeremiah chapter 17 verse 10 ay natala naman ang ganito, "Akong Panginoon ay sumisiyasat ng pag-iisip, aking tinatarok ang mga puso upang magbigay sa bawat tao ayon sa kanilang lakad, ayon sa bunga ng kani-kaniyang gawain." So, natatarok po ng Panginoon ang puso ng bawat isang tao, pati ang kanyang pag-iisip natatarok ng Panginoon. Alam po ng Panginoon ang bawat iniisip ng tao, sapagkat siya nga po ay all-knowing God. Pati po ginagawa ng tao, ang mga lakad ng tao, alam po yan lahat. Ang isip ng tao, ang puso ng tao, alam lahat ng Diyos. Sa Mateo chapter 10 verse 29 up to 30 ay sinabi naman ang ganito, "Hindi baga ipinagbili ng isang beles ang dalawang maya, at kahit isa sa kanila'y nahulog sa lupa kung hindi pinahintulutan ng Panginoon. Dati po at maging ang mga buhok ng inyong ulay pawang bilang na lahat." Yan po ang sabi, pati buhok natin alam ng Panginoon lahat. Bilang po niya yan. Sino po bang taong nakagawa? At sino po bang pinakamapangyarihan nakaalam ng bilang ng buhok ng tao maliban sa Diyos? Sapagkat siya nga po ay all-knowing God, lahat ay alam. Pati nga po bilang ng buhok natin, alam po ng ating Panginoong Diyos. Sa Hebreo chapter 4 verse 13 ay ganito naman ang nasulat, "Walang anumang nilalang na hindi nahayag sa kanyang paningin, ngunit ang lahat ng mga bagay ay hubad at hayag sa harap ng mga mata niya ang ating pagsusilita." Lahat daw po ng bagay ay hubad, hayag sa mata, sa harapan at mata na yung ating pagsusulitan. Saan po ba tayo magsusulit? Hindi po ba sa Diyos? Lahat po ng iniisip natin, ginagawa natin,
Hayag po yan sa mata ng ating pagsusilitan. Lahat po yan ay lantad at hindi nalilingid sa ating Panginoong Diyos. Kaya kung iniisip po natin tayo makapaglilihim at makapagtatago, pwede po yun sa tao. Pero sa Diyos po, hindi tayo makapagtatago, hindi tayo makapaglilihim. Alam niya at tarok niya ang nilalaman ng puso at iniisip ng tao. Kaya wala kang maililihim at wala tayong maililihim sa Diyos sapagkat siya ay Diyos na nakakaalam ng lahat ng bagay. Bago ako magwakas, mga kapatid, kaibigan, bago ako magwakas, gusto ko lang mag-iwan ng tanong. Kilala mo ba at natagpuan mo na ba ang makapag-iingat sa iyong buhay at taglay na nakakakita sa nakaraan mo, sa kasalukuyang buhay mo at sa iyong bukas? Kung hindi mo pa siya natagpuan, ipinakikilala ko siya sa iyo. Ito ay ang ating tagapagligtas at ating Panginoong Diyos na si Jesucristo, na siya lamang ang may taglay ng mga ganitong kapangyarihan. Una, having unlimited power, able to do anything, o tinatawag na omnipotent God. Pangalawa, quality of being present everywhere at the same time, o tinatawag na omnipresent God. At ang pangatlo, know everything, alam niya ang lahat ng bagay, o tinatawag na omniscient God. Kapatid, kaibigan, iyan ang Diyos na ipinapakilala ko sa iyo. Tanggapin mo siya sa buhay mo sapagkat siya ang kailangan mo, na siya ang nakakaalam ng iyong nakaraan at nagmamasid sa iyong buhay sa kasalukuyan at may kakayahang humawak ng iyong bukas. Iyan, kapatid, kaibigan, ay ang nag-iisa at ang ating makapangyarihang Diyos na si Jesucristo. Wala nang iba kung hindi siya lamang. Kaya kung nais mo, tanggapin mo ang Diyos na ito na ating pinag-aralan, na nagtataglay ng mga karakteristik na ating pinag-aralan sa gabing ito. Kung gusto mo, sumabay ka sa akin sa panalangin ng pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Tayo ay manalangin. Salamat, Ama, sa pamamagitan ng iyong salita ay nalaman namin kung sino ka at natagpuan namin ang may kapangyarihang makapag-ingat sa aming mga buhay, may kapangyarihang makaalam sa aming nakaraan, sa aming kasalukuyan at sa aming hinaharap. Kaya nagpapasalamat kami sa iyo sa gabi ito na pag-alaman namin ang mga bagay na ito. Dinadalangin ko naman, Ama, sa iyo kung sino man siyang nakikinig o nanunood ng video na ito at nais niyang tanggapin ka sa kanyang puso at buhay. Tulungan mo siya, Ama. Magpakahayag ka sa kanya, makilala ka niya at tanggapin ka niya ng lubusan sa kanyang buhay. Yan pong aming hiling, pakiusap at panalangin sa pangalan ng iyong anak na si Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Salamat, kapatid, kaibigan, sa maikling oras sa pagsama sa pagtalakay sa gabi ito sa paksang kilala mo ba kung sino siya.
Hanggang sa muli sa kalooban ng Panginoon sa mga susunod na panahon at topic na aking ida-download. Pagpalain, ingatan tayo ng Panginoon sa gabi ito sa ating pansamantalang pagtulog at pamamahinga. Ingatan tayo sa buong magdamag ng ating buhay. Amen.